So, matagal ng issue ito na allegedly ay nagpapabayad si Taning. Bagets pa si Taning, may pagkulay-kulay pa ng her, no? Blandina pa si Taning nung araw. BFF pa sila ni Miss Mocha. Si Miss Mocha, katabi niya, gandang-gandang bae. This is Miss Sass, walang makeup, di ba? Bare face, naked, parang Urban Decay. Oy, parang namimiss ko ang pagme-makeup ng ate at kuya. Nag-expire na yung aking mga makeup na katulad ng mga Urban Decay na yan. Miss Sass, bare naked, di ba? Gandang bae, katabi ni Popshi Kels. So, si Taning, across the table lang. Sabi nga ni Miss Sass, kung sino ang katabi, siyang importante. Tama, mali. Si Miss Sass, si Popshi Kels, si Fiscal Darwin Cañete po ito naka-blue sa left side ni Popshi, si Miss Mocha at saka si Taning. So sino ang importante? Bago natin pag-usapan itong patungkol sa nagpapabayad si Taning, parang pinatawag yata yung mga vloggers to support Popshi or ipakilala kay Popshi. Ito during the recount yata. Bati pa si Miss Mocha at saka si Taning. So inaakusahan kasi si Sass ng mga ensaymada vloggers, including yung Kutis Baya na bumabatikos kay Attorney Glenn Chong, sabi ng ate ko from Anemica. Hold on. Is kung hindi, parang wala daw utang na loob si Sass kay Taning. Kung hindi daw dahil kay Taning ay hindi makikilala ni Sass si Popshi. Totoo, may nakita akong post na ganyan. Hanapin ko. Later siguro hanapin ko. Wala daw utang na loob, napakabuting kaibigan daw ni Taning. Parang ganun. Hindi daw makikilala si Miss Sass ng pamilya Marcos, hindi dahil kay Taning. Ang sabi ni Miss Sass, hindi si Taning ang nag-introduce sa akin. It was Franco Mabanta, yung macho yata, yung guwapings. Kaibigan din ni Taning yun. Hindi ko alam kung lalaki yun siya, pero matsu. Hot siya. Baka lalaki naman, mga ate at kuya. It was Franco Mabanta, sabi ni Miss Sass. At dito nga po sa table, sabi nga sa table setup ng mga European siguro, kung sino ang katabi ng taong nagpatawag, 'di ba? Sa seating arrangement, siya yung very important guest or something, 'di ba? VIP. Si Taning across the table lang ni Popshi. So hindi siya importante, kasama lang siya sa meeting, pati si Miss Mocha. Okay, puntahan natin yung checka na si Taning ay nagpapabayad. Ito nga po yung explanation ni Miss Sass dyan. Ito, dito galing yung picture. Yan. Post ni Miss Sass. Yung mga BBM SOCMED army. May social media army si Popshi. So, ayan, si Miss Sass isa na rin sa nagsasabi na may troll ang anekwa. Ano man tawag doon sa isang kalbong ensaymada vlogger ng Kamangyang, ayaw niya magpakita ng mukha sa kanyang page na nagsisinosyal na parang chat GPT naman. Pero magaling din po talaga yun siyang magsulat at baga naman Pero di ba, ang tawag doon, hindi makapagpakita ng mukha. Di ba ganun ang characteristics ng mga trolls? Meron silang page, meron silang account or Facebook account or social media account, walang mukha, walang identity, nang babash. Although ang binabash nung page nung Kalbong Akla na si Kokiroki ay ang mga critics lang ni Popshi at ni Ma'am Shikels. Pero that's the definition of troll. Walang mukhang maiharap. Hindi katulad namin, nakabalandra ang mukha namin sa social na media. 'Di ba? So hindi na kami matatawag na troll kami. Kasi kita ang yung politic PH na iyon, na mukhang pagsasama-sama ng mga bukangkang at saka ni bukangkang na palaka, mother bukangkang, kasama na rin si Poklang Oily at yung Kalbong Pokla. Nagsama-sama sila. Diyos ko, si Bukangkang ang kapal daw talaga. Si Bukangkang natin, yung kulay green na na precious stone, ang kapal daw ng puwit. Totoo naman, ang kapal naman talaga ng puwit nun. Laki ng puwit nun Nakakaloka. Isa sa mga, siguro yung, syempre, yung isang page, pwede namang maraming admin, di ba? Thank you so much, Bice and Biles by Ace. Ayan. Hoy, mga BBM SOCMED Army, nope, RJ Nieto did not introduce us to Liza Marcos and BBM. It was Franco Mabanta. Yada, 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 yada. So, yan, sabi niya,
So, pwede ba stop revising things so you could protect the blogger who is at the highest pecking order in your feudalistic structure? Sabi ni Miss Sias. Ay nga, notice nyo ba yung seating arrangement which determines the importance of people in the dinner? Oh, they arranged for me to sit beside BBM on his right side. Sabi ko sa inyo eh. In case you don't know the seating arrangement rules, ganyan-ganyan, the host sits in the middle, blah blah blah, yada yada. Oh, si Taning naman, oh, nandun sa si Fiscal Darwin Cañete po yung na-meet ko na rin po yan in person. So far, ayun si Franco Mabanta po yata yung naka-bend over. Ayun, yung katabi ni Miss Mokay nasa upper right, rightmost corner ng picture. That's Franco Mabanta. Guwapings yan. Ito po yung allegation ni Miss Pebbles na bayaran si Taning. Kasi magtataka naman kayo eh. Kung talagang para siya sa bayan, si Taning, di ba? Kung para siya sa Pilipino, kung siya ay DH na mga DH na future unicorn na umuutot ng glitters, may kuning-kuning, may mga ganyan siya, di bang pautot na kakorne. Taning, hindi bagay sa'yo maging komedyante. You are so annoying. Hindi ka bagay maging komedyante. Oh, take it from me. O, then ako comedian, ano? But wala siyang funny bone. Kaya uot ng glitters na may pakpak ng dinosaur. Ano siya sinabi nung araw, no? DH daw siya ng mga DH. Ang ibig sabihin nun, itong mga kababayan natin na ang trabaho sa ibang bansa ay ang maging kasambahay. Si Taning naman ang katulong ng mga kasambahay. Siya ang pinaka-uripon sa tanan-tanan nga uripon, if you may. No? Aliping sagigilid si Taning. Aliping sagigilid, tapos alipin siya ng aliping namamahay. Pag sinabi mong aliping namamahay, stay in. Yan yung mga DH or kahit dito sa Pilipinas. Diba? Hindi na yata ginagamit yung DH, OFW na yata yung ginagamit. Pero OFW, marami namang ano yan eh, profession, di ba? Iba't iba ang profession ng mga OFW. So, ang aliping sagigilid, stay out. Kaya nga sagigilid, di ba? Gilid-gilid ng bahay, stay out of the house. Walang tiwala. Mga panahon na tayo ay colonized ng Espanya. So, mas mababa ang ranking ng mga aliping sagigilid. Eh, sabi ni Taning, ako ay alipin ng mga aliping namamahay. Parang ganun yung ano niya. Kumbaga, pinakamababang rank, willing daw siyang mag-serve para sa welfare ng mga OFWs. Ang DH ng mga DH daw siya. Patunayan mo, wala kang natulungan kahit isang OFW na lumapit sa'yo ng tulong. Ang sungit-sungit mo daw. Taning! So sabi ko nga sa inyo, madaling mahalata si Taning kasi nga may mga bagay na dapat ng batikusin, hindi pa niya binabatikos. Tahimik siya ngayon, puro crickets ang maririnig natin sa United Kingdom of Great Britain. Crickets, ang daing crickets dyan, Taning, ha? O, sabi ni Miss Pebbles, kaya mahilig siya sa picture na nakayakap. Oh, katulad ng topic natin kahapon, yakap-yakap siya kay Ma'am Shikels. Yakap din siya kay Pangulong Duterte. Yumakap din siya kay VP Sara. Nakakarimarim, mga ati at kuya. Si VP Sara ngiti naman. O, di umano, lumapit sa kanya si Green Dota. Sino si Green Dota? Okay, hanap ako ng picture. Para, kasi tayo, manghuhula tayo, di ba? Alamin natin sino si Green Dota. What the heck? Teka. Okay. Okay. Sa tingin ko po kasi ito ay si VP Sara. Kulay kasi ni VP Sara ang green during campaign. In fact, ito nga po sa picture niya sa inauguration, si VP Sara ay naka-green. Ayan, yumayakap kay Tatay Digong. Oh my God, mga atat kuya. Tingnan niyo yung picture sa pinakadulo, naka-Filipiniana si VP Sara. She was wearing green Filipiniana. Sumama si VP Sara sa dulong picture na yon. Sumama siya kay ito, click ko. Yan. Well, it looks like green to me. I don't know kung anong register sa inyo. Sumama siya kay Tatay Digong sa China. And ito yung picture niya ng inauguration, yung mayapos na kay Tatay Digong, yan. Oh,
may samaan naman, may tampo na may sigalot yung mag-ama nung araw. Pero nung nanalo na si VP Sara, mukhang okay na sila, no. In fact, nagyapusan na nga sa stage. Oh, parang naiyak nga dito si si Ma'am Elizabeth ba? Zimmerman. Oy, kapangalan nila oro, katunog-tunog pati apelyido. Elizabeth Zimmerman, 'di ba, yung mother ni Miss Sara. So, Green Daughter, ay sino ba naman ang daughter na kilala sa Pilipinas? Hindi naman yung daughter ni Kiko Pangilinan. At saka yung kulay, in fact, nagkaroon nga po ng conflict si nagkaroon ng agawan ng kulay kasi kulay daw ni Kiko Pangilinan yung green, ba't daw inagaw ni VP Sara? Hindi ka naman kilalang green, Kiko? Si VP Sara talagang kilala sa green. So, sa tingin ko, siya yung tinutukoy na Green Daughter. Okay. Lumapit sa kanya si Green Daughter for interview nung election. Oh! Wow, Taning. Ay, syempre, kilalang vlogger eh. Si Senator Bato na interview na ni Taning, di ba? Gisa-gisa nga niya nung si Senator Bato. I think si Senator Bongo na interview niya. Marami siyang ini-interview ng mga senatoriables nung araw. And then, syempre, baka credits sa kanya yung pagkapanalo kasi syempre, ang followers ni Taning, 2 million followers baga naman, ay mga tao or group of people na mahilig sa politics. Kaya naging follower nga ni Taning. Followers. So, yung mga nanonood naman sa TV at kahit na sa ibang mga content creators, iba naman yung ibang naman yun, ibang demographics or ibang uri ng mga tao. Halimbawa na lang sa pagpalagay na natin yung mga followers ni Ivana Alawi at ni Alex Gonzaga, feeling ko ito yung mga taong bata-bata pa, baka nga hindi butante yung iba, naaaliw sa kanilang mga prank. Mahilig mag-prank yung sina Ivana Alawi tsaka yung kapatid ni Tony, di ba? Or mga taong mahilig sa sa comedy. Pero hindi sila butante, hindi sila mahilig sa politics. So ang followers ni Taning kasi more on interesado sa Philippine politics. So ang ginagawa ng iba, sigurado ako, lumalapit kay Taning for interview. At siguro sa dami na rin ng mga politikong gustong ma-expose sa YouTube channel and Facebook page ni Taning kapag na-interview at makilala ng mga tao, di ba? At kagiliwan ng mga tao, baka si Taning ay naniningil na ba? Sino naman itong politikong gustong pa-interview sa akin? Mayor lang naman to ng Tralala. Mayor lang naman to ng bayan ng Tralala. Mga ganun, no? Hindi naman to kilala, bakit interviewin? Kung gobernador ka, baka pa. Pero kung senatorial ka, pwede. Pero ang tanong ang lagay ganun na lang, diba? Kailangan dakog lagay. Charot, dakog lagay. So, ayan. Sana. Lumapit sa kanya si Green Daughter. So, karangalan talaga yan kay Taning, nalapitan ni Green Daughter. Kung yan ay si VP Sara, di ba? Magbabayad na, what? Magbabayad naman si daughter if magpapabayad siya for endorsement. Wala namang problema yun. Willing to pay si VP Sara. Actually, dapat hindi na pero willing to pay. Kasi ang mga senatorial balls, presidential balls, vice presidential balls, or yung mga politikong tumatakbo last year, mga sikat silang personalidad nagkukumahog nga ang TV stations na ma-interview sila. Di ba tinatanggihan ni Papshi, tinatanggihan din ni VP Sara. Pati presidential debate, vice presidential debate, tinanggihan nila. So, ang diskarte ni na VP Sara at Papshi noon, diretsong kumausap sa tao, hindi yung magpa-interview pa sa media tapos malisyoso ang tanong tapos maigsi lang yung oras. Whereas kung mangangampanya directly, which rinig ko ay ayaw daw ni Ma'am Chi ng ganung estratehiya kasi it's so baduy. Yung mga pa meeting the avance, mga grand rally thing pero alam niyo ang laking bagay talaga po yun Iba yung makakadaupang palad personally ng mga tao ang mga candidates. Iba yung effect sa tao, napapalapit ang loob. Lalong nagiging matibay yung hawak kahit na 'di ba may mag-offer na bilhin yung boto nila or something. Parang lalong nasiseal yung loyalty ng tao sa mga politiko kung personal silang makikita, makakaharap, makakapagpa-selfie or groupie, whatever. Ganon. 'Di ba? So effective actually yung strategy nung unit team last year. Pero si VP Sara, despite na sa tingin ko ang mga media ay talagang nagkukumahog na ma-interview siya at matanong ang kanyang plataforma or maybe magisa-gisa, mailagay sa hot seat, just like hot seat katulad ni Karen De Villa, Mel Chongo,
Arnold Clavio, whatever, kung sino pa yung mga kilalang magaling manggi sa Pinky Web, di ba? Salamat po ni Rev Monovsky. Despite na mukhang maraming magkukumahog na media and giorno, kasi dagdag ganda points yan sa magi-interview eh, na nakapanayam ko si VP Sara, bla bla bla. Nagisa ko siya, napahiya siya sa mga questions ko. Nagmukha siyang eng-eng kahit siya ay abogada. Gets nyo? Oh. Tapos sa isang vlogger, willing daw magbayad. Sabi ni Miss Pebos, Taning, can you claim that these allegations of Pebos are untrue or falsehood, or nagsasabi siya ng totoo? Paki-clarify nga, Taning. Magbabayad si daughter if magpapabayad siya for endorsement, wala namang problema yon. Kaso ang daing achuchuchu ni Akla, or ang daing achuchuchu si Akla, maraming requisitos, whatever. So kinausap nila si Green ng manager niya. Sino yung manager niya? Ito ba yung si Mel Robmore? Mel Robmore ba ito? Sino si Mel Robmore? Baliktarin niyo yung more. Yun ba yun? Kinausap nila ng manager niya, yung nasa Law 1, Law 2 na manager. Ito ang mga kondisyones. 1, kailangan isasama siya sa mga meetings, campaign, etc. At with picture na magkatabi sila. Yun ang kondisyones ni Akla. Unang kondisyones, kasama sa mga pagpupulong. Ay bakit ka ng kamay ka, Taning? Ang taas ng tingin sa sarili niya, no? Second condition, picture uli. Third condition, picture na naman. Picture ng picture para may resibo na close to you sila. I just wanna be close to you. Me too. Now, over and over again. Para may kantang ganun. May kantang ganun, no? Baby, I'm full of affection. Hindi kaya kumanta. It's just that one. Sabi nung kantang yun, no? At pang-apat na kondisyones, yung payment to follow na lang daw. Di may bayad pa din pala. Ang gusto lang naman ni Green magpa-interview. Tapos ang daming mong request, ending sa huli, may payment pa din. Ang ending, dinedma siya. Dinedma ka na daw, Taning, ni Greenbird. Greenbird, di ba? Ni Green Dota. Ngayon ka mag-interview, tingnan ko kung magpa-interview pa sa'yo si Greenbird. Yes, di ba? So, ang dami niyang kondisyones. Picture tayo, sama ako sa meeting, sa mga lakad, dapat magkatabi tayo, close to you, blah, blah, blah. Tapos, wag ka naman na magbayad. Ang bayad pag nanalo ka na lang. Inay, ating, ang mangyayari, magkakaroon pa ng utang na loob si VP Sara sa kanya. Naalala mo yung interview kita, tapos may kasunduan tayo, baka mamaya may pirmahan pa to ng contract. Payment is, later na lang, to follow, parang ganun. Akla! Tapos halimbawa, si Greenbird nagbayad for, gusto nga ni Greenbird magbayad, say magpa-interview kay Taning halagang 200,000 pesos. Sample lang. Baka naliliitan si Taning sa 200,000. So pag nanalo kasi hindi naman to mag-i-interview ng talunan, 'di ba? Mga ate at kuya, marunong makiramdam si Taning. Hindi yan mag-i-interview ng pipitsuging politiko. At pag naupo, ayan na, may utang na loob ka. Isa ako sa nagpabango ng pangalan mo. Napanood ka ng mga followers ko na interesado sa Philippine politics. Gusto ko ng pwesto sa opisina ng Vice President, Office of OVP. Okay, sabi niya, gusto ko ng pwesto sa DepEd. DepEd, Taning, gusto mo ng pwesto sa DepEd? Tapos pag nandun ka, alam na this, no? Embezzlement thingy, parang nabasa ako, embezzlement. So paglulustay ng salapi ng taong bayan, Taning, binulgar ni Miss Sas yan, gustong-gusto mo ng embezzlement. Galing mo talaga, Taning. Very much tuso ka, kaya lang hindi mo yata hindi umubra ang pagiging tuso mo sa lunti ang agila, di ba? Bulgar much.
Bulgar din na hindi ikaw ang nag-introduce kay Miss Sas, kay PBBM. Ang dai-daing kasinungalingan ng kampo mo. Hangang-hanga sa iyo ang mga ensaymada. Kasi kilala ka, tanyag ka. Pero hindi man lang maramdaman ng mga ensaymada ang totoo mong pagkatao kahit marami nang bumabati ko sa iyo. Kasi dinidedma kami ng mainstream media. Wala kaming kwenta, mga tungaw vloggers lang kami. At yung mga ipis vloggers naman hangang-hanga sa iyo, no? Sa mga breadcrumbs na kaya mong i-share sa kanila. O ano, kayo na po ang magsasabi, nagpapabayad ba si Taning o hindi? Base sa expose ni Miss Sas at ni Miss Pebbles, i-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.